kami nagkakilala ni Arthur sa Cathedral Tondo, Maynila nung kami ay mag-enroll ng mag-aral ng pagpapastor at diakonesa. Nag-fill up kami ng application form para mag-aral at nagtanong kami dahil hindi namin alam kung anong mga susulat. Nagtanong kami sa kanya, tapos, sige, gayahin niyo na lang aking application at ng madali. Pero huwag niyo nagagalayahin ang pangalan ko dahil baka makakuha ako ng 0. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang yabang naman nito. Tapos nung nag-aaral na kami, nung ko napatunayan na talagang matalino dahil halos siya ang nagtuturo sa amin, sa harap na yung mga professor namin ang nagtuturo, ay siya na ang nagtuturo sa amin, siya ang nagsusulat, siya ang nagle-lecture sa amin kung anong mga pag-aaral namin. Hanggang sa minsan, inutusan ako ni Pastor Rolly Lazaro na umuwi ng Kabaog dahil may pinadadala ng sulat kay Ninong Hilario. Pero nung pupunta na kami kung nakalagay so whereabout, nag-fill up ako ng Kabaog, tapos kasama fill up din siya ng Kalumpit. Yung pala sa akin sasama patong Kabaog. Natulog sa bahay. Natulog sa bahay at kinabukasan umuwi kami sa katedral at yun, may dala kaming pagkain ginawa ng nanay ko. At ikaw, Tama yun, totoo naman magsalita ka na. Okay lang yan. Ikaw, ano sasabihin mo nung magkita tayo? Nung sumakay kami sa bus, gusto niya tabi kami. Kaya tinabihan ko siya. Ano pa? Tapos alam ko na may gusto sa akin. Tinatakbuhan ko siya dahil hindi ano sa akin yung appearance niya. Hoy, naka-long sleeve ako nun. Dahil medyo maliit siya sa akin. Tapos nung bumaba kami ng Pradel, nakita ko yung pisang ko, hiyang-hiya ako dahil ang itsura niya, nakamaunang ka pa, long sleeve na bulaklakang polo, nahihiya ka sa itsura. Tapos, yun. Nung lagi na kami nag-aaral, hanggang sa, tuwing uwi ako, nandun, sumasama siya sa akin. At nagkita kami ng April 15, gumraduate kami ng May 26, kinasal kami ng June 30. Walang nangyayaring ligawan dahil hindi naman talaga nandiligaw. Sabi ng nanay ko, ano ba talaga nangyayari sa inyo? Ewan ko, hindi ko alam. Alam naman tanungin ko kung bakit. Kinagagalitan ko pa nga siya dahil halos natuturo sa amin ng 3 araw. Sabi ko, baka magagalit na yung magulang mo, hinahanap ka na, lagi ka nandito. Yun. Tapos pinakilala ko dyan sa tiya niya sa Malolos. Sino ba siya? Pagsasalita sana ako, sinabi niya, nobya ko. Doon sa unang date namin yan nangyari. Nagulat ako. Hindi na ako makapiyak, sinabi niya nobya. Pinakilala niya akong nobya sa kanyang tiyahin. Ngayon, nung malapit na kami gumraduate noon, Inatid ako sa bahay. Yan. Ay kumakain ng pinya, ang lolo. Tapos inabot sa kanya yung isang pinya. Inuwi niya. Ayos na. ganun lang. Oo.
minsan, kaya kami na ano ng nadali ang pagkasal dahil tuwing gabi nagpupunta kami sa malapit sa church, nagmi-mission doon. Akala ng nanay ko kung ano na nangyayari sa amin hanggang sa makita kami doon sa likod ng kapilya sa bahay ng isang miyembro na nakikitang nagpe-pray kami. Ganon ka uh, ganon ka ano ang gawain namin. Minsan nga yung nananahi ako sa aming sala, may isang medyo marites, sumilip dahil mababa ang bahay namin, sumilip, nasaan yung bisita mo? Sabi, andun ka ako, natutulog sa kwarto. Akala niya kung ano, iniisip na, baka may ginagawa akong kami kalokohan. Sabi ko, andun sa kwarto, natutulog. Yun. Hindi. May dadagdag pa kayo, tatay? Ha? May dadagdag pa po kayo? Eh, napahiya yung tindera. Marites. Hindi. Kaya nung ako'y lumabas at nakita ko, ay, Mm. hari na pala ho kayo. Tapos pagka namamasyal kami grupo sa Luneta, sa harap na magkakasama kami namamasyal, kasama ng mga kaibigan namin nag-aaral din ng Diakonesa, nakahiwalay siya sa amin at nakita namin, nagmi-mission siya. May kausap siyang ibang tao, nagmi-mission. Kaya talagang maahilig siya sa pagiging nag-preach ng gospel sa mga taong hindi naman niya kilala. Sa halip na mag-enjoy na kasama ng grupo, yun, nagmi-mission siya sa mga taong namamasyal din sa Luneta. Yun. Ganun ka, walang ligawang nangyari. So parang ano, Kaya nung dumating yung sandali, na nagtanong ang aking magiging biyenan, ikaw ba gusto talaga sa anak ko? Oo. Papuntahin mo rito nanay mo. Hindi dinala ko nanay ko. Hindi nila. At pagtapos nun, ay nag-uusap silang dalawa. Sabi niya, ay hindi na ho natin pagtatagalin niya, Mare. At kung kasal na ho natin ng Hunyo. Yung last Sunday ng June, ay dinasal kami. 1970, Oh, 1974. Ano? Then after a year, after 2 years, after 2 years or 1 1 year? year. after 1 year, Nagkaanak. nagkaanak na kami na si Eli Lapus. Yun na po naging anak niyo. 5. Dalawang lalaki, 3 babae. Nagagandahan, nagpupugian. Yan. At sila, sa biyaya ng Panginoon, napagtapos namin lahat ng kanilang kurso. ang naglilingkod sa Panginoon ay hindi pinababayaan ang mga pangangailangan ng mga anak niya. Talagang nabuhay kami sa pananampalataya at napagtapos ang mga anak sa tulong ng Panginoon. Happy po kayo ngayon sa Maraming pagsubok. Kami happy kasi lahat sila ay tapos na ang kurso nila. Meron kaming tapos ng electronics, si Ellie. management. Ano? Management. Management. At tapos din ng management. Si Joy, psychology. Si
Ezra. Si Ezra, accountant or accountancy. Tapos si LR, marketing. Si Amor, Teacher. teacher, secondary teacher. At ngayon sila'y naninirahan sa Georgia, USA. USA. Ano nararamdaman niyo po ba yun na abutan niyo po yung ika-50th anniversary? Nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat mahaba ang buhay na binigay sa amin. Marami na sa panahon ito, hindi na nakakaabot ng 70 Years. 70 years. Pero kami ay nakaabot ng 74. Kaya pambihirang pagkilos ng Diyos sa aming buhay, ang aming pinagkapasalamat ng buong puso. Bilang isang alagad po ng Diyos at nagkakaroon po ba kayo ng matinding tampuhan, awayan Wala po nun. We love each other and we care for each other. Wala naman po naging mga problema. Sa buhay may asawa, may minsan dumarating yung tampuhan, pero hindi natatapos ang araw at nagkakasundo. Hindi namin pinalilipas ang gabi na magkaaway kami, kundi talagang nagkakasundo at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagkakaunawaan kami. So, kung may mga goals na, mga tao na gusto maging goals yung 50th, ano po yung ipapayo niyo sa kanila? Edi, lumapit sila sa Panginoon, Jesus, pagkatiwala nila ang kanilang buhay sa Diyos, at kung ano sinasabi sa kasulatan, Biblia, binabasa nila araw-araw, ipamuhay nila. At mawawasto ang kanilang pagsasama. Kumbaga parang center. Gawing center si God sa aming relasyon. Siya ang sentro sa aming puso. Siya may control. Paano niyo po bang magsabihan ng I love you sa isa't isa? I love you. I love you too. Tumigil ka na. Thank you po. Ay, salamat.